May nagtanong sa akin, "Hello po sir, follower niyo po ako sa YouTube mo. Ako po ay nagbigay ng linaw tungkol sa mga ola na inutangan ko. Noong una, nagbabayad naman po ako. Kaso po, nagkasakit po ako na ospital. Dahil sa stress at ngayon po ay may anxiety ako. Di ko na po nabayaran ng mga ola ko dahil na din po tumaas ang tubo. At syempre po, sa patuloy nilang pagtawag at pag-text. Pati po sa mga anak ko na nag-aaral ay nagpapadala sila ng message. Sobra pong hiya ko sa mga anak ko. Ano po ba ang posible kong gawin, sir, about sa pinagdadaanan ko? Salamat po sa payo na ibibigay niyo." Meron po siya mga pinadalang screenshots ng mga message po sa kanya. Ito po yun. "Magandang araw. Posible nang maipasa ang inyong pangalan sa CIC, Credit Information Corporation, sa pagkakaroon ng bad record sa aming kumpanya dahil na rin sa inyong account na hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo na isesettle. Ito'y posibleng makaapekto sa inyong mga future loan sa ibang financing company. Para maiwasan ito, makipag-coordinate lamang sa numerong ito o bayaran na lamang ang natitirang balanse sa iyong account. Huwag kang magnanakaw. Kung tunay kang anak ng Diyos at hindi ng Diablo, dapat sumunod ka sa kanyang utos. Ang hindi pagbabayad ng utang ay katulad ng pagnanakaw. Dahil sa hindi mo pagsunod sa kasunduan ng aming kumpanya, ikaw ay parang nagnakaw na rin sa amin. Hindi masama ang mangutang. Ang masama yung mangungutang ka tapos hindi mo babayaran. Baka mamaya isa ka pang lingkod ng simbahan na nagbabait-baitan. Sana po kayo ay maging responsableng mangungutang. Maraming salamat po. Sorry to hear ho kung kayo ay nagkasakit at meron na kayo anxiety, no? Ito ho ang maipapayo ko sa inyo, no? Unang-una ho, pakalmahin niyo ho yung inyong kalooban, no? Take full control po ng inyong buhay, no? Huwag niyo hayaan na sila ang magpatakbo ng inyong buhay, no? Kontrolin niyo ho ang inyong damdamin at isipan, no? Sa ngayon ho, huwag niyo ho muna pansinin yung mga messages na yan dahil alam naman po natin na ito po ay harassment, no? Pananakot lamang, no? Para humawala ang focus po ninyo at magkautang-utang kayo, no, sa iba pang mga ola para may pambayad niyo sa kanila. Kasi yun naman ho talaga ang kanilang mithiin eh. Yung sirain ho or i-torture ang inyong isipan. Ano po? So wag niyo ho munang isipin, no, yung mga mensahe po nila, no. Ang importante po is pag-ipunan niyo po, no, yung natitirang balanse dun po sa inyong nahiram sa kanila. Ano po? Tapos po regarding po dun sa mga anak po ninyo na mininsahe ng mga salbahing olan na yan, no? Kausapin niyo po yung inyong mga anak, no? Paintindi niyo po sa kanila na kaya niyo po nagawa, no, na makapanghiram sa mga ola na ito is because dahil na rin po, no, sa kagustuhan niyo na mai-provide or maibigay yung pangailangan ng inyong mga anak. Sa tingin ko naman po maiintindihan naman po nila, no? Kausapin niyo po sila ng maayos, no? Ipaintindi niyo na lang po yung sitwasyon, ano po. At gusto ko rin lang pong himayin yung pong message na ipinadala sa inyo, no? Unang-una po is regarding po dun sa sa CIC. Sabi ho nila is maipasa na ang iyong pangalan sa CIC. Okay. Kung sila po ay miyembro ng CIC, no, maaari po kayong mai-submit, no, mai-submit po yung basic information ninyo sa CIC, no. Pero hindi po ito blacklisting ha. Kasi ho kalimitan ng mga nababasa ko pong messages is sabi nila iba blacklist daw po sa CIC, no. So wala hong blacklisting po, no. Ang CIC po ay tinatag, no, para po magkaroon ng gabay yung mga kumpanya na nagsasubmit po, no, sa kanila ng basic informations
nung kanilang mga kliyente. Okay po? At ito po ay dahil sa utos po ng SEC. Kasi meron tayong batas po, no? Yung KISA, no? Kaya po naitatag ang Credit Information Corporation. Okay po. At tama rin naman po, no, itong nakalagay sa mensahe ng OLA na makakaapekto po, no, yung record or yung na-submit ng financing or lending company or ng bangko sa CIC kung kayo ho ay manghihiram sa mga darating pa hong na panahon. Ano po? Kaya po, no, ako lagi ko pong bilin is pagka po ng hiram, kailangan pong bayaran. Ano po? Kasi po pagka nabayaran nyo naman po yan, no, tawagan nyo po yung lending or financing company nyo po para po matanggal po nila yung naisubmit nila na basic information sa CIC. No? Lalo na ho kung hindi kayo nakapaghulog. Ano po? Kailangan ho gawin nila yon para po maklear po yung inyong pangalan para po sa darating na future kayo kumari manghihiram wala pong makikitang record na unpaid debt po doon sa sinabit nila sa CIC. Okay? Pero checkin nyo po, no? Kung sila po talaga ay miyembro ng CIC. Kasi po, kung hindi po sila miyembro, pananakot lamang po ito. Ano po, isa lamang po itong harassment at pananakot. Sunod ho nating himayin yung kanilang pangalawang mensahe. Ano? For me ho, ito medyo sensitive kasi po pati ho ang ating Diyos isinama na. Ano po, talagang mga loko-loko ho eh. Lahat dinamay na po, no? Hindi ko ho maintindihan, no? So, sabi niya ho rito, kung tunay kang anak ng Diyos at hindi ng Diablo, dapat sumunod ka sa kanyang utos. Ang hindi pagbabayan ng utang ay katulad ng pagnanakaw dahil sa hindi mo pagsunod sa kasunduan ng aming kumpanya. Ikaw ay parang nagnakaw na rin sa amin. Okay. Pwede naman huwag nang idamay ang Diyos eh. Di po ba? Tapos sasabihin pa pag nanakaw. Kayo hong mga ola ang nagnakaw. Oh, ninanakaw nyo yung contact informations ng mga kliyente ninyo eh. Lahat ho ng detalye. Oh, paano nyo ho nakuha yung number ng mga anak? O di po ba? Ibig sabihin kayo mga magnanakaw, tapos gagamitin nyo pa po ang ating Panginoong Diyos para makonsensya kayo. Dapat kayo ho makonsensya. Kayo ng kamote. Oh, tapos sasabihan nyo pa yung kliyente pa ang nagnakaw sa kumpanya nyo. Kayo ho ang nagnakaw dun sa kliyente. Ninakaw nyo lahat ng information. Nawalan na ho ng privacy yung tao. Oh, dapat ho bang gawin niyo yun na pati yung anak kontakin nyo? Napakasasalbahe nyo. Hindi nyo dapat dinadamay yung mga anak dito. Kung sino ho yung may utang, yun lang kung dapat kinokontak ninyo. Invasion of privacy ho yung ginagawa ninyo eh. Napakasasalbahe ninyo eh. Tapos may lakas pa kayo ng loob na yung kumpanya nyo ang ninakawan. Hindi pa lang ho nakakapagbayad. Gipit pa eh. Nagkasakit nga ako dahil nga sa inyo. Kung hindi nyo naman ginanyan yan, magkakasakit pa. Napakasasalbahe nyo talaga eh. Ito po, no, isa ko pa pong payo sa inyo, dun po sa nagpadala po ng tanong, no. Mag-file ho kayo ng complaint, no. Karapatan nyo ho yan, lalo ho kung kayo ay naharas, no. Kagaya dyan, no, meron kayong anxiety na. Mag-file ho kayo ng complaint, no. Ipa-flash ko po yung mga sa ngayon ho ng gobyerno na po pwede ho kayong mag-file ng complaint. Ayan po. At pinaka-importante po, no, dumulog ho kayo sa abogado, no, tapos ipakita niyo lahat yung mga screenshots or yung mga pruweba po ninyo na kayo ay hinaras. No? Para ho yung makukuha niyong abogado makapagbigay ho sa inyo ng kanilang
opinion kung ano yung dapat na ikaso sa kanila. Tapos manghingi ho kayo ng danyos. Grabe yung ginawa. Biro mo yan, nagkaroon ho kayo ng sakit o nagkaroon kayo ng anxiety. Dapat ho makompensate kayo. Hindi ho tama yung ginagawa nila na yan eh. No? Ang harassment ho, hindi ho yan biro. Pagka ho kayo na-harass, no? Ano kayo, demandan nyo ho. Manghingi kayo ng danyos. Pero wag nyo kakalimutan, bayaran nyo ho yung utang kasi obligasyon nyo ho yan. Nagamit nyo ho yung pera. No? Ako, wala ho kayong ibang maririnig ho sa akin. No? Wala hong ibang lalabas sa aking bibig. Kundi bayaran nyo ho yung nahiram ninyo. Kasi obligasyon nyo po yun eh. Ano po? Nagamit nyo naman po kahit paano yung pera. Diba? So, kailangan ho, bayaran ho natin. Ngayon, kung talaga hong kayo gipit, pag-ipunan nyo po. No? Pero ang pinaka-importante ho sa lahat, dapat mapakalman nyo ho yung sarili ninyo. Kasi napakahirap po niyang ganyan sakit. No? Sabi ko nga ho sa inyo, no, kung napanood nyo yung mga dati kong video, ramdam ko ho kayo kasi ho, yung anak ko ho, nagkaroon din ako ng depression at tangka ho magpakamatay. Kaya ako ho, ganito na lang ho ako kagalit sa mga ola na yan dahil ho sa dinudulot nilang depression at anxiety sa mga kliyente po nila. Ano po? So, ako ho, yun lang ho ang mapapayo ko sa inyo, no? Bayaran niyo ho yung utang ninyo at kung ano yun, mag-complain. Right nyo ho mag-complain. No? At right nyo rin ho magdemanda. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!